They shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through the... Hello guys! Hello guys, good morning, good evening, welcome back to our YouTube channel. Kung bago pala kayo sa channel namin, huwag niyong kalimutang mag-like, Mag-share, and subscribe. At huwag niyo na rin kalimutang i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin paparating na videos. So yun na nga guys, no, maraming mga subscribers namin ang nagtatanong kung magkano nga ba talaga yung ginastos namin papunta dito sa Canada under ng EIP program. So yun nga guys, itatakil natin siya ngayong araw na to, at yan, let's start now. Okay, first is retrainer's fee. So ito yung binayaran namin kay Mercan as immigration consultant, and siya yung magpa-process nito. So first is bibigyan ka naman nila ng agreement na nag-agree ka dun sa ano na yon. So this application is way back 2018, and ang binayaran namin in total for that is $300 USD. And for peso siya, kapag kinonvert mo is 15,744. yun. Okay, so after that, going ka na dun sa job interview, and then kapag nakapasa ka na at nagkaroon ka na employer, magsasign na kayo ng job contract between sa iyo at saka sa employer. And then magkakaroon na kayo ng another payment. So pangalawang payment natin to. Second payment namin is with dependent is 900 USD in total. So dinivide siya guys sa 2. So yun nga, no, kapag yung mag-apply kayo ng under ng EIP, tapos kasama man o hindi nyo kasama yung dependents nyo, is babayaran nyo pa rin sila. So better na isama na lang ninyo sila kaysa sa maiwan pa sila sa Pilipinas. At the same time, yun nga, makakapag-adjust na sila sa weather, at saka PR ka naman eh. PR landed ka naman, yun guys, pinakamaganda. So in peso siya is 46,108 yung total na yan. Next is after that, isa-submit na yung submission of provincial nominee. So another payment, including dependents again. So in total is $400 USD. In total, sa peso is 20,472. Okay. And then after that, yan, sabihin ka kami sa provincial nominee, magkakaroon ka na ng schedule for biometrics. So, since biometric, before mag-lockdown sa Pilipinas, that's yun, April. Nakapag-biometric kami, yun habang nag-roll yung application namin, na napakatagal ng tawag sa amin, kasi syempre yung IRCC, yung nasabi nila dati, napapanood ko sa balita na maraming backlogs yung IRCC, parang mahirap pa yung inuuna muna yung mga backlogs bago sila ulit mag-accommodate ng mga bagong application. So yun nga, nag-roll yung application namin, napakatagal kasi pandemic din yung time, pandemic yung time na inaabutan kami. So napaka-risky ng application namin. So next namin guys is yung biometric. Yung biometric namin guys is 175 USD. In total sa Philippine peso is 6,989. And ano lang, kaming dalawa lang yung nag-biometric. So hindi kasama yung bata. Kapag may kasama kayong bata, hindi na siya allowed dun sa biometric. And also, ito ay ginanap sa sa BFS, Makati. Sa World Center sa World Makati. Center kami naligaw pa kami. Nagpa-biometric. And then after that, ang next natin is federal processing fee. So, 1,300 USD yung hiningi sa amin dito. And kapag kinonvert mo sa peso, it's 51,388. Yun. Next namin guys is IRCC application for permanent residence. So, in total siya guys is 1,300 USD. So, in total sa peso is 66,000 peso. Ang laki na. Ang laki na. Oh no, nakabili na kami ng bahay. So, and then ang next naman is visa stamping. So, yan, na-request na yung passport namin for visa stamping. 3 kami doon. So, another 1,300 ulit yung hiningi sa amin. So, nagkaiba naman. Medyo bumaba nun ng peso. Kaya, ang binayaran namin nun medyo tumaas. So, 66,170. So yun nga guys, no, share ko lang din, nagmamatter yun sa palitan na kapag bagsak yung peso tapos winning yung dollars guys, mas malaki, mas mataas yung babayaran ninyo. So sa case namin, laging winning yung dollars.
So, yun, mataas yung binabayaran namin. Oh, yun yung pinakamalalaking pera na pinakawalan namin na na step by step dun sa big expenses namin. Sa other expenses naman meron namin, tayong guys. other expenses. Sa yun nga, sa assessment ng WES, yung sa principal ko, sa misis ko, yun nga, nag-apply siya sa school. No, di ba mo, no? Sa school ka nag-apply. Ito ay para ma-assist yung, kasi ang requirements is 4 years graduate. So, ngayon, sa WES, ito, i-assist niya yung transcript of records mo based dun sa education level ni Canada. So, ang binayaran namin doon is 12,500. So, from school to, to WES. So, wala kang itatouch doon. Sila yung mag-a-assist noon. And yung 4 years grad ko nung in-assist nila sa WES is 3 years. 3 years lang siya dito, guys. 3 years Kapag course 4 years lang grad dito ka sa Canada. But anyway, that's qualify pa naman siya dun sa sa Saka share ko lang, guys, no, siguro kapag under kayo ng AIP, kapag principal kayo as nag-a-apply, kailangan nyo talaga tong WES sa tingin ko. Diba? Pero hindi mo siya pwedeng pa-assess ng walang request ni agency. Yun, Kung DIY ka naman, ire-request pa rin yan sa iyo ni immigration. Yun. Hindi mo, may expiration din ata yun or something like that. Hindi ka nila ma-accommodate. Or else, mas mahal yung babayaran mo. Tapos yun nga, guys, no, yung next natin, guys, is yung IELTS review. Since lucky ako, guys, kasi hindi ako nag-IELTS. Yung misis ko yung nag-IELTS, yung principal ko. So, yun, way back 2018, nasa Kuwait pa ako nun. Tama mo, no? Nasa Kuwait pa ako nun, guys, is nag-IELTS na siya nun. Excited ako nung, guys, talaga, sabi ko. Actually, Lord, bago kami magkaroon ng employer, ang requirements ni American, IELTS Yun. first. Yun, guys, excited na ako nung, guys, nasa work ako nung time na yun. Sabi ko sana makapasa yung message ko sa IELTS para isang take lang. Kasi, di ba, sino ba naman yung naghahangad na isang take lang kasi expenses unang-una. Yung yung time frame ng application mo at saka yung pagod mo, kaka-travel, punta dito, punta doon para lang makapag-IELTS. Kasi sa Laguna sila nag-IELTS, guys, eh. Pero ang review center niya, guys, is sa Cubao, Quezon City. Yun. Nag-enroll ako sa review center. That's unlimited session. Ikaw na yung bahala sa schedule. That's worth of 5,000. Tsaka, guys, dagdag ko lang din kapag hindi kayo nag-IELTS, guys, sa Pilipinas. Walang lusot. Magpasalamat kayo, guys, sa principal nyo. Kasi lagi kayong magpapasalamat kasi dinala kayo dito. Wala kayong kahirap-hirap. Nandyan lang kayo. Sama lang kayo sa mga papers. Magpa-process kayo. Tapos, ang mangyayari, yun nga, hindi kayo nag-IELTS. Wala kayong stress na, hindi naman tayo, guys, natatakot sa English. Kung mag-IELTS tayo dito is, okay lang naman. Wala namang problema. Yun nga lang, since yung misis ko yung principal namin. Pag times 2, pag dalawa tayo, times 2. Oo, times 2. Tsaka, guys, nasa Kuwait pa ako nung time na yun. So, hindi talaga ako kabilang. Pero hindi siya required. Hindi ako required yun, kumbaga. Swerte talaga lang din. So, nung nag-exam ako, syempre, sa Laguna kami nag-exam. So, nag-check-in ako sa hotel lang 2 days, 1 night. Tapos, pagkain, pamasahe from Manila to Laguna. So, another expenses. Pero hindi ko na siya na-breakdown. Ang exam namin binayaran is nasa 10,500. Kaya pag mag-exam ka, dapat talagang sure 100% ka na ma-reach mo yung hinihingi sa'yo ni immigration based dun sa position na ina-applyan mo at based din sa province kung saan ka pupunta. So, may required siya. And yun, nakapasa naman ako in 1 day. Pero, guys, share ko lang din kung mag-apply kayo ng AIP tapos papapiliin kayo ng mga provinces. Parang hindi ko naman sa nire-recommend parang isa sa nakikita kong magandang lugar is dito sa amin. Mabilis siya mag-process ng permanent residence. Yun nga, kapag under ka din ng LAMIA, employer yung mo. Yun nga, kapag under ka din, guys, ng LAMIA is mabilis din siya mag-process, guys, ng permanent residence dito sa lugar namin. Pag AIP, talagang sure 100% ka bago ka umalis ng Pilipinas. PR ka na. PR ka na. And yung AIP is mga Atlantic area lang siya. Yung New Brunswick, Prince Edward, Nova Scotia, tsaka itong Newfoundland. Yun lang yung may program na makakwalify ka na magiging landed ka as permanent residence. Yeah. The rest ng province, pero wala sila. Pero meron pa ba ngayon? AIP? Parang meron pa yata. Pero hindi siya, yung mga diba, na-encounter natin, hindi na sila AIP. Yung mga recent na dumating sa amin is LAMIA na siya. Temporary work permit yung iba. So, hindi siya parang kami lang yung last batch
Pero yun guys, no, share ko lang din. May mga narinig kasi ako mga memes. Yun, kung nagbabala kayong pumunta ng Canada this year or next year, gawin nyo na. Kasi hindi natin masabi Di matagal din ang process actually. Matagal din yung process at the same time. Yun nga, narinig ko sa mga balita na magbabago na naman yung kung Election kasi by 2025 2025. election. So, kung magbabago man yung hindi natin masasabi, wala tayong idea. Kasi politics guys, wala naman ako sa politics, hindi naman ako diyan So pwedeng mabago. Pwedeng mabago yung panunungkulan or whatsoever yung ganyan. Mga priorities maglilimit sila sa immigration, mga ganyan. Hindi ko alam guys, wala akong idea. Correct me if I'm wrong kasi narinig ko lang siya sa balita. Talaga, pag way back namin, kung hindi siguro nagka-pandemic, at least waiting namin is 2 to 3 years yung waiting mo. Kasi siya, permanent residence ng application. So, iba-ibang pathway, iba-ibang Pinakamadali lang talaga is international student. Yun, madali. But, kung mahal yung expenses namin sa AIP, mas mahal yung international student. Pero, di ba guys, kung mayaman naman kayo why not, di ba? Yeah. Pag international student at kayang-kaya naman ninyo, yun, mabilis talaga kayo makakarating sa Canada. Kasi pera talaga yan. Kami kasi guys, syempre alam mo naman process tayo, diba? Process talaga kami. Yun. Next is medical. Yun, medical namin guys is yung first medical is inabot ka man ng 3,000 na? 3,000 yun. Sa initial medical ko, pre-medical siya, so requirements siya ni Mercan. Bago ka nila i-endorse or hanapan na employer, kailangan fit to work ka, wala kang issue dun sa sa health mo. Tapos, so ang ginawa ko nagpa-check ako sa high precision. So, tapos ang binayan ko in total, lahat siya chinek, nasa 3,000. Yun. Pero ako lang yun, wala sila. Meron ka pa nga naman mga pregnancy test na yung mga mayroon pa akong mga yun, sinasamahan ko yung dati. Actually, every last minute na step by step kasi siya. Actually, parang 60 steps siya. So, from 5 or 4, bago ka i-submit sa provincial nominee, check nila kung buntis ka. Yun. Tapos, another ulit, kapag dumating na yung visa mo, i-check nila ulit kung buntis ka. So, another expenses, but hindi ko na siya sinama. Ayun guys, second medical namin guys. So, sa pre-medical is hindi ako kabilang, hindi ako kasama. Bali, final medical agad ako guys. So, sa family of 3, sa application namin ay inabot kami ng 30,000 peso. Sa St. Luke's pala kami guys nagpa-medical. Yan, sa may George Bocobo no? George Bocobo yun. So, we're lucky kasi isang beses lang kami nag-medical. Since nagka-pandemic, na-expired, good for 1 year lang yung medical, di ba? So, since mag-20, 2020, dumating na yung biometric request namin. So, ang next na nun is medical. Either kasama yun, biometric tsaka medical, magkasabay. So, sa akin, nauna yung biometric namin, tapos wala pa yung schedule na medical. So, hindi kami naka times 2 sa medical. Ang Actually guys, iba-iba yung role ng application nung sa kasama namin May naunang nag-medical, may naunang naman nag-biometric, may mga ganun guys na magkakaiba siya ng scenario pero still ganun pa rin expenses mo. Yun. Idagdag ko dun sa medical nung paalis na tayo, 'di ba? Since COVID, meron tayong Swab COVID test. Yun, times 3, 1-2 ba ma? 1-3 yung 1-2 yung isa. So, 3 kami. Magkano yun? 3-6? 3-6. Yun, hindi ko na siya sinama. Tapos, yung mga transportation namin, di ba, magpunta ka sa school, mag-comply ka ng mga requirements, kumaha ka ng NBI, mag-report ka sa agency, yun. Siyempre, another expenses din yun. Pero, hindi ko siya na-breakdown na. Xerox copy. So, mga photocopy. Yan, pa-LBC. Kasi, pinapa-LBC namin yan. So, another expenses, pero small amount lang siya, hindi ko na siya kasi yung mga talagang 1,000 na talaga yung ko. But, kung i-summarize mo talaga, abutin talaga din ng 1,000. And then, 2 types of NBI. So, NBI sa Philippines for, nakailang hingi din sa amin ng NBI sa Philippines. Kahit ikaw nasa abroad,
hiningan pa kami noon para sa Pilipinas. So ako nag-a-apply sa kanya ng NBI. And then yung last minute namin is unexpected expenses, guys. So nahirapan talaga kami. Yun yung isa sa nahirapan kami sa application namin, yung police clearance namin. Hindi siya actually, guys, hindi siya NBI, hindi siya NBI clearance, police clearance siya. Police clearance. Na katunayan na cleared ka sa bansang pinanggalingan mo, na wala kang utang, wala kang krimen na ginawa dun sa lugar na yun, sa bansa na yun. Cleared ka talaga as in. So since dalawa kami, guys, is inabot kami ng 25,000 peso. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, na kapag mataas yung palitan ng dolyar, bagsak yung peso, is winning talaga. Yun nga, mas mataas yung babayaran nyo. Kagaya nga, especially Kuwait, guys, napakataas ng palitan ng Kuwait. Isa siya sa pinakamataas na palitan. 170? 168 nung nagpadala tayo, 168. No? 168 sa 1 peso. Sa 1 dinar, 168 peso. Yun, so, yun nga, swerte kami kasi may nakonta kaming isang... tao talaga yung ginamit namin para mag-apply dun sa amin. Oh, yun, nag-ano talaga kami. At ang binigay sa amin, 3 days. Within 3 days, kailangan masubmit mo sa Grabe, guys, napakakulit. IRCC. Napakakulit ko nung time na yun. Kinukulit ko lagi na, syempre, di ba, iba yung oras dun sa Kuwait, tapos sa Pilipinas. Plus Canada. Kinukulit ko talaga, guys, yung nag-a-apply nung police clearance namin na, sir, kailangan ng ganitong araw, deadline na. Guys, grabe yung anxiety na dala nung police clearance. Kung yun nga, kung umuwi kayo ng Pilipinas at galing kayo sa ibang lugar, tapos sa Pinas na kayo mag-a-apply, magmumula ng papuntang Canada, is medyo risky siya ng konti. Pero kung may kakilala naman kayo na magpa-process ng papers dun sa bansang pinanggalingan nyo, lucky din kayo. Yun. Or else, magtanong kayo baka may online na. Yun, baka may online na ngayon. So para magka-idea kayo, kasama siya sa requirements for permanent residents, or kahit temporary ka, pag nandito ka na at mag-apply ka ng permanent residence, kailangan mo pa rin mag-submit ng police clearance kahit sa ang bansa ka galing. Kung dalawang bansa yung pinanggalingan mo, like Qatar at saka Singapore or Middle East, Malaysia, parehas mo pa rin siyang hihinga ng So, additional din siya na requirements. Galing ka Taiwan o saan ka man galing. Yan. And then, additional din doon, syempre, pag-process, may pagkain ka, mag-Jollibee ka, mag-merienda ka. So, another expenses pa rin siya. Syempre guys, gutom, di ba? Kailangan gutom. Lalo na yung mga last minute na pagpapasa mo ng mga kailangan. So, talagang kailangan, or else, magbabaon ka. Di ba? And last is airfare. Yun, airfare guys, yung last namin. Nasaan siya, magkano? 100,000. 100,000. Tatlo na kami doon. Family of 3. So, siya, depende yun sa season. So, walang sinagot sa amin si employer. So, kami lahat talaga yung may gastos hanggang makarating kami dito. Yun, sinundo lang kami ng employer sa airport. Wala kami guys, dagdag ko lang din pagka ang travel nyo is kagaya dito sa lugar namin, St. John's, napakalayo. Huwag niyong kalimutan guys na magbaon ng pagkain. Maraming guys, pagkain. kung marami naman kayong pera at nakapagpapalit kayo ng Canadian dollar, why not, 'di ba? Makakakain kayo sa mga Pero hindi limited time din. Limited time. Yung every baba mo. Yun guys, wag niyong kalimutan magbaon kasi sa case namin is nag-travel kami, first stop namin is Japan. Second is Vancouver, third is Toronto, and fourth, and the last one is dito sa NL. So bali ilan yun ma? 3, 4. So 4 na kami guys, na biyahe kami guys, eroplano, connecting. Baon talaga kayo guys, para guys, yun nga, share ko lang din para rice and adobo. Adobo yun. Kasi pagdating mo pa dito, wala ka pa rin pagkain, syempre, 'di ba? So, lucky ka kung bibigyan ka ng parating ng employer mo, but most likely bibigay niya sa tinapay. Yan, pizza, kasi guys, hindi sila ganun kan sa rice medyo, sila, burger, tinapay, mga ganun. So, yun. So, in total, yung expenses namin, 600,000. Hindi kasama doon yung show money or proof of funds. So, we will make another video or another clip for that para sa proof of funds. But in total, ito, 600. Actually, 700 kasi hindi pa kasama din yung fare.
700,000 kasama na yung ano mo, yung pamasahe mo dito papunta dito. Pero Airfare. yun nga guys no, sa ano namin, sa case namin, kagaya namin, kung kayo ay gustong pumunta dito, ini-encourage ko kayo na magtabi-tabi na kayo. Invest, mag-save yung Mag-save money. na kayo kung talagang Kasi pera talaga. kung one day mag-open ulit itong AIP program na ito at meron kayong ready pera, automatic guys. Whatever pathway kasi, kung ano available na pathway ngayon, talagang pero para sa akin itong PR landed is napaka-convenient at saka yung peace of mind ba guys, yung peace of mind na dala-dala nung landed as PR kayo, yun. wala ka na iisipin. Yun talaga guys, isa yun. Kahit guys na malaki yung ginastos namin at pagod kami. Kasi guys, yan talaga investment Kumbaga parang investment Canada kasi parang investment talaga. Yung savings namin, napunta na lahat dito. Yun, nandun lahat. Yung pambili namin ng bahay sa Pilipinas, hindi na kayo bumili. So, ininano talaga namin. Parang, actually, meron kasing mga case na nag-invest ka talaga, pero at the end of the day, hindi ka naman na-refuse or hindi ka na-approve ni IRCC. So, talagang, patient, pray, tapos syempre 100% dapat i-sure mo yung mga requirements na isinasubmit mo, and then 100% dapat yung qualification is pasok ka talaga dun sa hinihingi nila. Hinihingi nila para tsaka honesty. Guys, dishonesty, pag nahuli kayo nagdi-dishonesty dito guys, refuse automatic. Kaya guys, lahat ng 5 years ka ban sa Canada. Lahat ng application na isasubmit ninyo, i-double check ninyo. Kung may discrepancy doon sa isa, i-check ulit ninyo para guys maging secure lang talaga yung application. Kasi syempre, magbabayad ka ng pera, di ba? Gagastos tapos ka. ang ending mo wala. Ganun. Kulang na mahigit 1 million yung gastos mo at the end of the day. Refuse ka because of dishonesty. Napakahigpit na immigration in terms dito sa Canada. Talagang honesty is the best policy. Yata yung nila. Okay, yun lang guys. That's all for today. And yeah. Yan nga kung bago pa lang kayo sa channel namin sa Minado Family, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe. At mag-comment na rin kayo guys kung ano yung mga gusto pa ninyo itanong patungkol dito sa buhay sa Canada. At kung paano kami nakarating dito. At yun nga guys, pwede kayo mag-subscribe, of course. At huwag niyong kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin paparating na videos. See you for the next video guys, and God bless. God bless.